Isang team sa NBA, ginamit ang cheat code para makakuha ng unlimited timeout sa isang laro. Speaking of cheat, alam mo bang dinaya ni Chris Paul ang kanyang height sa NBA? Well, halata naman eh. Hindi naman kasi mukhang 6-footer to. Dalawa lang yan sa 5 kwento natin sa videong ito. At kung hindi ka pa nakakapanood ng live NBA games, tapusin mo tong video para malaman mo kung paano. Ano pang hinihintay natin? Halina't ating simulan. Alam mo bang nagsisinungaling ang mga NBA players tungkol sa height nila? Tulad na lang ni Chris Paul halimbawa. Ang player na ito ay nakalista na may 6'1 na height. Ngunit sa katotohanan, siya ay 5'11 lamang. Pati si Dwight Howard na nakalista na may 6'11 na taas. Kahit na ang actual height niya ay 6'9 lang. At ang lahat ng ito ay dahil sa loob ng maraming taon ay nagsusukat ang mga NBA players ng kanilang tangkad habang suot ang kanilang sapatos. Ngunit noong 2019, sinabi ng NBA na dapat nilang tanggalin ang kanilang mga sapatos at magpasukat ng height ng nakayapak. Patay tayo dyan. Wala nang mekos-mekos para kay Chris Paul at Dwight Howard. Pag-usapan naman natin ang ating main character na si Giannis Antetokounmpo. Kasi sigurado ako na hindi mo alam na bago ang NBA, si Giannis ay isang dating movie star. Noong 2012, noong si Giannis ay 17 years old pa lamang, siya at ang kanyang ina ay nakuha sa isang pelikula sa Australia na pinamagatang Dead Europe. Dito, si Giannis ay may isang eksena lamang, pero malinaw na may future sa aktingan nitong si Greek Freak. Joseph. Natalia. Joseph. Quiet! Please, it's late. Okay, no, I'm sorry. I'm looking for Natalia and Joseph. He left long time ago. I was just with them. She's dead, gone. Diba? Pang Hollywood celebrity ang datingan. Paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong isang cheat code sa NBA rulebook na maaaring magbigay sa isang team ng unlimited timeout? Para sa inyong kaalaman, ang mga NBA team ay meron lamang 7 timeout sa bawat laro. Ngunit pagkatapos nilang gamitin ang lahat ng ito, pwede pa rin silang tumawag ng timeout. Ngunit sila ay papatawan ng technical ng referee na magre-resulta sa free throw ng kalaban. At alam mo ba na noong 1976 finals, ang Suns ang naging tanging koponan sa kasaysayan ng NBA na gumamit ng trick na ito. 1 segundo na lamang ang natitira at naghahabol ang team ng 1 point. At wala na silang natitirang timeout nang nagpa siya ang Suns na makipagsapalaran sa pamamagitan ng pagtawag pa ng isang timeout at magkaroon na lamang ng technical foul na nagbigay naman ng 2-point lead para sa Celtics. Ngunit sa timeout na yon, gumawa sila ng hindi inaasahan na pangyayari. Won't start until it's touched. They'll have to throw it up. Garherd, turnaround shot in the air. It's good. It's tied again. I don't believe it. Garfield heard at the buzzer. Threw one in outside. We've got a third overtime at a Boston Garden. It's 112-112. Grabing take risk ang ginawa ng Suns sa play na yon. Sa kwentong ito, maaaring hindi mo alam na hindi lang sa court malakas si Michael Jordan dahil nagagawa niya rin magpatupad ng kanyang sariling rules. Dahil noong nasa NBA pa si Jordan, na-addict ito sa paglalaro ng basketball at hindi sapat ang pagsasanay kasama ang kanyang team. Pero kadalasan, ang mga manlalaro ng NBA ay mahigpit na binabawalan na maglaro sa labas ng liga. Kaya ginamit niya ang impluwensya ng kanyang pagiging Michael Jordan upang gumawa ng isang eksklusibong rule sa kanyang kontrata na tinatawag na the love of the game clause. Dahil dito, si MJ ang unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na pinayagang maglaro ng basketball kahit anong oras o kahit saan niya gusto. Maaari siyang maglaro ng kahit ano, mula sa mga pick-up game hanggang sa mga exhibition game. At kabilang din dito ang pagbuo ng Jordan Dome, isang portable indoor court sa gym na ginamit din ni Jordan sa set ng Space Jam. Jordan tells Warner Brothers that in order to do the movie, he'll need a place on the lot to play basketball. The producers suggest putting up hoops and painting lines on a parking lot near set. Instead, on top of that parking lot, they build the Jordan Dome, a state-of-the-art pop-up basketball palace. It has a full basketball court, a locker room with showers,
a weight room, big screen TVs, a card table, and even a putting green. Sobra ka na, Jordan. Kaya mong gawin kahit anong gusto mo. Sana all. Sa mga diehard fans ng NBA, tiyak magugustuhan nyo ang huling kwento natin. Pero bago ko sabihin, nilike mo na ba yung video? Yan tayo eh. Sige na, ilike mo na. Pakishare na din pag natapos. Dito sigurado ako na wala pa kayong ideya na pwede kayong makapanood ng live NBA games sa pamamagitan ng VR o virtual reality. Dahil noong 2018, inanunsyo ng NBA na sila ay magiging virtual, na nangangahulugang sino mang may VR headset ay makakapanood ng mga live games sa courtside sa anumang paraan. Look at that. Oh! You notice everything down here. Yeah, these seats are ridiculous. At ngayong 2023, ginawa na ng NBA ang mga bagay na mas kapanapanabik dahil ang mga fans ay pwede nang ilagay ang kanilang sarili sa mismong laro. Is any of this gonna hurt? No. I'm going to walk around you and just scan your body, right? Yep. All right. All right. I got it. All right, you ready? Yep. All right, so go ahead and roll that. There's that shirt. Yeah, that's what I'm doing. That's what I'm doing. Di ba ang galing? Sarap siguro mag 360 3-point dyan.